Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, confirm pulburon na video, ikinalat na, yan question po yun mga kababayan Maharlika, may babala kay PBBM, bilang na ang araw mo. Nako, yan po ang ating alamin, no? Mula po rito sa channel ni Showbiz Fanatics mga kababayan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kaya Showbiz Fanatics yan At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon. Magbigay ng komento sa video ito. Ito na po. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The pulboronic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang ginining kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, nang may hawak nitong pulboronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Puting ang kapal ng mukha mo kung ako sa'yo. So mga kababayan, for example, lumabas na po itong video ito. Ano kaya ang mangyayari, no? Ang tanong dyan ng marami, ano po ang susunod na mangyayari? Diba? Kasi ngayon, alam na po ng lahat talaga, diba? Alam na po ng lahat na mayroong kumakalat o mayroong pulburon video, diba? Yan po ang alam natin, pero hindi pa po na pinapakita yung actual na video, no? Ang tanong po, ano ang susunod na mangyayari kay PBBM kapag ito po ay lumabas? Posible kaya siyang matanggal or masibak sa pagiging presidente? Di ba? Yan, itanong po mga kababayan. Kayo po ba, ano po ba sa palagay nyo ang susunod na mangyayari? No? Kasi palapit na yung palapit Diba? Parang palapit na, nasa climax na po tayo. Kung sa movie pa, ano ba? Kung sa story pa, nasa climax na po tayo. Malapit na po tayo sa climax. Ano kaya ang gagawin ng taong bayan, no? Or ng Kongreso or Senado kapag nakita nila ito, na mayroon pala tayong ganitong klaseng presidente, diba? Or ng mga pulis, di ba? O ano kaya ang gagawin ng mga pulis, army dito sa ganitong pangyayari, instances, di ba? First time in the history of Philippine presidency, di ba? Na meron tayong ganito, no? Kaya ito yung masasabi nating historic, di ba? Ito po yung historic. Bago ka karayin, yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang pulboronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya mag-fiesta na kayo, magpalitsyon na kayo. Mag-party na kayo! Grabe, syokot ako. Sino na syokot? Sabi ni Superga na syokot ka. Okay? Si Sindicata, why I can't send sticker? General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo. Talagang dapat nawakasan ito. Si Pulboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyu nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong pulboronic bangag na presidente na addictus benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder
ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. So yun mga kababayan, no, nakakapagtaka lang eh. Ay hindi pala nakakapagtaka, parang they are going with the flow mga kababayan, no. Itong mga opisyal ng ating gobyerno, di ba? Una kasi na, di ba, itong si Lasso, di ba? PIDEA Chief Lasso mga kababayan. Eh sinasabi nila na wala naman daw sa computer yung ganung dokumento na nilabas ni Ma'am Maharlika. Eh kung kayo ba naman mga ka-review, no? Hindi ba yan na baka dinilit nyo, di ba? Kasi soft copy yan eh, di ba? Madali po yan i-delete, no? Yung ganyang files, di ba? Tapos ito yung pangalawa, kaya nag-aan talaga ako mga kabayan kasi yung ano rin natin, yung PNP chief, di ba? Sa last press con niya, I don't know if it is last press con, basta nagpa-press con po, nasabi niya, no to war on drugs, di ba? No to war on drugs. So marami rin po ang tumaas ang kilay, no? Doon sa sinabi ni PNP chief, no? No, na no to war on drugs. No? Instead, magpo-focus po siya sa EI. Pasensya na po mga kabayan kung naipasok ko po dito yung dalawang yun, no? Kasi medyo connected eh. Baka siguro na utusan, di ba? Imbes na hulihin ang mga pulboronic manufacturer katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting, di ba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa nilagyan pa ng PSG si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. Grabe. Kaya pala si Lazo, not si Lazo. Si PNP Chief, PNP Chief. Anacorda, ganun sila. Kaya palang inupo ni Kuting talaga, magtataka, ang mga inupo niya, mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makakatakas, bakla. Kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smugs, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jotang janina ninyo. Imagine ninyo, nagkaroon tayo ng president. My God, I can't imagine na naging... Actually, hindi naman ako nagpagamit sa kanila. Nabudol talaga ako. I can't imagine na yung sinuportahan ko, Adictus Benedictus. Diyos ko, patawad mga palangga. I can't imagine myself na sumuporta sa mga hayop na itong Adictus. So mga kabayan, okay lang po yan Ma'am Maharlika, no, na lahat naman tayo ay nabudol, pero at least tayo mga kababayan hindi po patuloy, no, na nagbubulag-bulagan gaya ni Ma'am Maharlika, di ba? O sinuportahan niya nga, no, full support nung kampanya nung eleksyon, di ba? Pero at least, no, nang malaman niyang ganito ang mga nangyayari, hindi na po siya nagbulag-bulagan, di ba? Ang hirap po kasi sa iba, di ba? Nasa tama na dati yung ano nila. Pero ngayon, mga kababayan, dito pa. Pinagtatakpan patuloy nila ito. Diba? May mga promise, may mga ganun pong tao ngayon, di ba? Natama na po sila sana dati, pero bakit ganito? Di ba? Bakit sila pinagtatanggol pa nila ang ganito, diba? Ganitong gobyerno na wala namang ginawa kundi mamasyal, diba? Isa pa po yung pamamasyal. Wala po sa hulog yung singit ko na lang rin po mga kababayan, wala rin sa hulog itong pag travel ni President BBM. Bakit ko po nasabing wala sa hulog? Kasi naghahanap po siya naghahanap po siya ng mga investors, foreign investors na mag-i-invest sa Pilipinas. Diba? Yan po ang purpose niya kung bakit po siya nagta-travel. Ngayon, kasi isa po sa I think factor, diba? Factor ng pag-i-invest ang security ng business nila, diba? Ngayon,
Dahil dito sa lalong umiinit no na issue diyan sa West Philippines dahil sinasabi ng US no, ibinalita pa sa Fox News na posibleng dito magsimula sa Pilipinas ang World War III. Nako, wag naman sana. So yan, sa palagay niyo po ba effective pa rin itong paglilibot, pag-iikot ni PBBM para mag-ano ng mga investors dito sa Pilipinas? Ngayong binabalita na sa buong mundo, mga kababayan, ha? Grabe itong US. Ha? Kala ko baka kampi natin to. Bakit ganyan ang ginawa? Binalita pa na dito magmumula ang World War III. O sino pang mag-i-invest? Sayang po, no? Sayang po yung simula ng pag-upo. Di ba? Nag-travel na agad pagkatapos manalo, di ba? O, sayang po lahat ng pinaghirapan ni PBBM. Lahat po ng pinamasyalan, pinuntahan na bansa ni PBBM. Ngayon po kung dati nagdadalawang isip sila, kasi 4 pledges nga lang, di ba ngayon talagang siguro sure na talaga sila na hindi muna mag-i-invest sa Pilipinas dahil magulo pa. Di ba? O sana naman matauhan po, wag muna mag-travel at para makasave naman po ang ilaan na lang po para sa taong bayan kasi sa taas ng mga presyo ng mga bilihin, di ba? Siguro ko yung pamasahin yung lahat, no? Makakatulong mo yan sa sambayan ng Pilipino. Benedictus. Pero ang masasabi ko sa inyo, konting kembot na lang at ilalabas na ang polboronic. Okay? Ang polboron. Imagine nyo? Kaya ang hirap na huwag na kayo magtitiwala sa pamilyang ito. Polboron, polboron, polboron. My goodness, kawawang bayang Pilipinas. Pero alam ko, makakatakas na, makakaahon na kayo. Ahon. Makakaahon na kayo sa polboronic government. Malapit na, ilang kembot na lang. Maniwala kayo sa akin, wala akong bolang kristal. Naupo sila June 30 of 2022, June, July, August. Lahat na nakapalo sa akin. Yung iba sa inyo dyan, nagalit sa akin, dalakala nyo, trip-trip ko lang mag-expose. In just 2 months, mga kababayan, 2 buwan, in-expose ko mga hayop na to through blind item pa. I started with babaeng ahas and polboronic. And now, look at you. You're here. Look at the KOJC, other religious groups, our Muslim brothers and sisters, our magigiting na kapulisan at mga konsedoran. Andyan kayo, alam ko. You're anytime you will speak up. Mga OFW na nagalit sa akin, you are forgiven. Like ako, pinatawad nyo rin ako, di ba? Na ako ay nagsuporta ng mga mambubudol. At least hindi tayo nag-stick sa mga budol na katulad nila. We fight for what is right. Kasi hindi tayo nagkamali sila ang nagkamali. Dahil, okay, sige. The fact na si Kuting ay confirmed na polboronic, may mga ebidensya na darating. Hindi na ito bunga-bunga nga ni Marlica or bunga-bunga nga ni Duterte. Ang nakikita nyo kasi yung what do you call it? Ang sintomas or factors ng pagkanyang ngiwi-ngiwi, yung senyales, 'di ba? Yung senyales ng ngiwi-ngiwi niya na polboronic siya at daw siya magsalita, 'di ba? Kasi yung kanyang polboron test, idinaya naman niya 'yon. You know what I mean? Tinanong ko yung kay Attorney Vic, wala naman si Attorney Vic doon. Hindi naman siya present nung nagpa-polboron test si Kuting. Syempre, kaya nilang bayaran mga doktor and everything. So, mga kababayan, ngayon, ang dami-dami nyo na. Okay? Ang dami na natin. So, ibig sabihin, since day one ng ating pakikipaglaban dito, ang intention ko dito, it's not what? Imagine mo, sariwang-sariwa pa yung mga 31 million na kasinungalingan na supporters nagboto daw kay Kuting. Pero lingid sa kalaman ninyo, ay minanipula ni Lisa Tanas at ng pamilya niya ang eleksyon. At yan ay nasa signed affidavit ni Atty. Glenchong. And now you're here. Dumami tayo ng bonggang-bongga. Maaring namura nyo ako ngayon and everything, okay lang yun palangga. Kasi focus lang ako. Focus, focus, focus. Focus sa ulo ng ahas. Dahil soon, babawiin natin sa kanila ang lahat ng perang ninakaw nila at
at ipapaluwa natin kay Lisa at yung mga taong nakadikit sa kanya ngayon, duduraan na lang sa niya. Yung mga taong nagkikiss-ass sa kanya o nagkipag-associate sa kanya, sometimes, yung mga negosyante, ganun talaga mga negosyante. Kung sino nakaupo, maging friendship kunyari, so to protect the business. And I hope you're paying your taxes. I don't give a damn kung ang mga negosyante ay mag-ano-ano kay Lisa Satanas sa mga, mga cutting of ribbon, chuchu-chuchu. Pero, kahit kayo nakapagplastik-plastikan, you make sure na nagbabayad kayo ng tamang taxes. Pero again, kahit naman magbayad kayo ng tamang taxes, win-win si Lisa, ibubulsa niya eh. Okay? Might as well, wag na lang siguro magbayad ng tax, no? Kaya minsan maintindihan mo rin mga negosyante. Magbabayad sila ng 50 million na makaka-create sana ng job sa ating bayan. Pero 50 million yung ibayad, kukunin ni Lisa yung 40 million. O 48, 2 million na lang ang re-remit sa BIR. So might as well, wag nyo na lang ibayad ng buo, makipagtsikahan na lang kunyari kay Lisa Satanas, tapos ilagay nyo na lang sa charity. I'm just saying. Kasi wala nang kakampi ang bayan. Sa BIR walang kakampi, sila lahat. Sa DOJ wala, sa BIR andyan, sa Bureau of Immigration, sa Bureau of Customs, sa PPA, lahat halos, maliban nandyan kay DepEd, Inday. Dahil di naman niya hawak sa liig ni Lisa Smugs. So parang there's no point, di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, dapat ipaliwanag ng mga kongresista yung kanilang MOOE at yung kanilang mga pondo kung saan napupunta. Ayaw ipaliwanag, sabi ni Duterte, huwag kayo magbayad ng tax. May point nga naman ang ating former president. Kaysa naman ibulsa nila, edi kayo na lang ang bumulsa, di ba? So yan mga kabayan, ano po ang inyong komento, opinion patungkol po rito sa napanood nating video? I-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ng inyong pong nararamdaman, opinion patungkol po rito, no? Talagang matindi po ito. Kapag lumabas po itong video ito, talagang I think, babaliktad po ang mundo, no? Ng mga Marcos kapag ito po ay totoo at lumabas na nga po, no? At sa palagay niyo po ba, pwede itong maging dahilan para mapatalsik sa pwesto ang isang presidente? Ayan po, nagtatanong lang po tayo mga kababayan. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.